yun na nga, painit ng painit dahil talaga namang nahuhubad na si Tambi. Dahil kahapon nga, napanood natin yung video ni Kong Toby na talaga namang talaga siya, makikipagbardagulan siya dun sa sasalungat sa kanyang sinasabi, dun sa 7-7. So, ngayon, ang sinasabi naman niya is about dun sa dapat baguhin pagka ginagawa na yung budget. Kasi nga, yun pala, after ng second reading, dapat wala na dapat babaguhin. Pero ang ginagawa nila, parang kahit tapos na yung sinasabing second reading, mayroon pang small committee na parang yun, doon isisingit lahat ng gusto nila. Yan ang sinasabi nga ni Kong Toby. So, sabi niya, kapag daw nag-react at hindi pumayag yung mga congressman na tanggalin na yung small committee na yun, na tagasingit nga dun sa budget, alam na, may tinatago talaga kayo. So, ngayon, nagpapagalingan sila, Senate at Congress, open by cam daw. Tapos grabe, mga padali ni Martin Romualdez. So, talaga namang dapat daw ay kita, bantayan daw yung pera ng taong bayan. Ako, Martin, hindi mo na kami mabubulag din sa mga pinagsasabi mo yan. Budol na kami sa pinsan mo, pati sa mga pinagsasabi mo. Kaya wag mo kaming pinaglolo ko. Grabe. Sobrang galing mo talaga. Galing mong mambudol at magsalita na hindi naman talaga totoo. Budol talaga kayong magpinsan, no? At eto pa, kaya maganda tong mga, sabi ko nga, maganda tong mga nangyayari. Kasi nga, eto, bakbakan si Romualdez, saka si Cheese. Kita nyo. Di ba nga, ang sinabi ni Kong Toby, bawal talaga yon na after na may ayos yung budget nga, meron pang makikialam pa yung Congress, bawal pala yon. So ngayon pinapakita niya sa kanito this is Escudero na talagang pinakikialaman. Mali talaga si dito, sablay talaga din si Martin Romualdez kasi nga hindi niya mapapasinungaling itong sinasabi ni Kong Toby na talaga namang doon kami sa kanya humihingi Bakit sa kanya? Dapat nga kasi naka-program na yan. Doon lang sa sa may hawak ng budget na yun. Doon sila magre-request. Alam na nila kung ano yun, na ano yung para doon sa distrito nila. Hindi yung pag sumama ka, meron kang ganito. 'Di ba? Kaya sabi niya, kaya parang tinanong siya din doon sa interview niya ng isang reporter na parang bakit daw hindi pinush na siya yung maging speaker. Sabi niya, hindi daw naman, wala daw naman sa kanya yon, hindi nakadepende sa kanya yon kasi nga doon sa mga kasama niya, kasi takot kay Martin Romualdez kasi nga naman hindi mabibigyan yung mga tupad na yan, yung mga AX na yan, di ba? Kaya yun ang sinasabi niya. So ngayon maganda to kasi nga sinasabi din ni Cheese Escudero na, di ba parang sinisiraan si Cheese kasi nga parang may ini-insert daw na budget na pinapasinungalingan na ang sinasabi nga niya ngayon, lahat ng mga paninira sa kanya ay nagagaling din naman sa kamera. O, di ba? Maganda to kasi nagbabakbakan na sila kahit pa paano. Sabi ko nga kahapon, mangingimi na tong mga to. Medyo parang hindi na sila pwedeng basta-basta na lang kung ganyang may mga sumasalungat na katulad nito ni Cheese. Sabi niya, hindi naman ako talaga nandito para sumunod kay Martin Romualdez. O kung yan ang gusto niya, ako hindi. O di okay yan. Magbakbakan kayo. Kaya abangan natin to kung ano pa itong mangyayari. Kasi nga, parang parang tinakot nila si Cheese dun sa pinalabas nilang gano'n na may insertion, na may ginawa si Cheese na ganyan. Parang matakot siya na baka matanggal na siya, baka hindi na siya maging Senate President. Hindi naman. At sobrang dami pa ng bumoto sa kanya. So ngayon, lalo nang lalakas si Cheese kasi nga, lagot siya. May Marcoleta pa na nasa Blue Ribbon Committee na o paano iimbestigahan yung mga kalokohan ng Martin. Kaya maganda to kahit paano, maganda yung mga development na nangyayari dito sa Congress at sa Senate. At syempre, narito pa ang komento mula sa mga netizens. Ang logic lang naman dyan, pag hindi nasunod ang gusto ng mga humahawak ng budget, asahan mo huli ka sa listahan o wala ka sa budget. Get ko point ni Cheese, hindi nasunod gusto nila sa impeachment, kaya check din kung may budget o ayon. Yun nga, kasi nga, 'di ba, parang may lumabas na dun sa isang na may ginawa daw si Cheese, parang tinatakot siya ng mga taga-kamara nga na ilalabas namin to, parang sisirain ka namin kapag hindi mo itinuloy ang impeachment, 'di ba? So hindi naman nila nagawa. At sabi nga ni Cheese na galing naman talaga sa kamara yung mga naninira sa akin kasi nga yun yung mga gusto ng impeachment, 'di ba?
Tapos akala nila, matatakot nila si Cheese na baka matalo sa pagiging Senate President, which is, ang nangyari naman ay mali. Sobrang dami pang bumoto sa kanya, kaya nga ang HOR, di ba? Yan nga, sumagot pa yung, yung, sino to? Si, Prinsesa, sabi ni Jason, si Prinsesa Abante. Sumagot pa talaga na bakit daw sila ang sinisisi. Sino? Kayo lang naman talaga ang ganyan. Masisisi nyo ba si Cheese? Wala kayo, hindi kayo atasan ni Cheese, hindi naman kayo masusunod talaga eh. So, ito pa. Demolition job yan dahil hindi nila nabanggit yan. At lahat naman dumaan sa HOR at presidente. Sinisiraan lang nila sa Cheese dahil sa pagsunod niya sa utos ng Supreme Court. Ayan pa nga. Yun pa, sinasabi ni Cheese na wala, susundin natin, ikigalang din natin yung ng Supreme Court. O kaya naman, pag-uusapan, o kaya sabi niya, bibigyan ng time na makapag-isip lahat kasi nga, babasahin din yung sinabi ng Supreme Court. Kung napakadami nun, tapos mga attorney ang gumawa, hindi naman lahat ng Senate na nga, sa Senate ay attorney, di ba? Patatalino, pero at least, iba pa rin yung mga term ng di ba, ng mga attorney. So, ito pa. Bakit ang gulo ng politika natin sa ngayon? Dahil ba hindi ginagalang ang presidente ngayon? True. Kawayan sa presidente na walang tigas sa magsalita. Pag sinabi niya ganito, pagsalita niya, kabaliktaran na yung sasabihin niya, paano yan susundin? Tapos kung ano-ano lang ang sinasabi niya, minsan hindi niya alam, di ba? Paano susundin yan? Kung sino-sino nga ang nasusunod, si Romualdez, si Lisa, di ba? Kung sinong bumulong sa kanya, ganun. Kaya wala talaga. Labo-labo talaga yan. Kita nyo naman nangyayari ngayon, di ba? Walang ganyan sa time ni PRRD. Kung anong sabihin ni PRRD, nasusunod. Kasi sa tama naman yung ginagawa niya eh. So, eto pa. Alam na Kamara talaga dahil gusto ng mga congressman na magpa-impeach kay BP Sara. Na maalis si Senate President, alam na this. Totoo. Gusto talaga nilang matanggal si Cheese kasi nga, yung mga pare nga, kung napanood yung mga video ng mga pare na nagrarally na parang basta sinisisi nila ngayon si Cheese kasi nga parang dinidelayed daw. So, wala silang magagawa. Hindi na nila kayang kontrolin si Cheese kasi nga yung pagkakalagay niya dyan ngayon sa pwesto ay binoto talaga siya ng mga kapwa niya senador. Walang naglagay sa kanya or walang plan. Dati parang nilagay lang siya nila, parang si Lisa daw yung may kagagawa. Siya yung pumili dyan. So, ngayon hindi na. So, at least mas mabuti yan. Magagawa niya ng maayos, diba? Yung mga desisyon niya. So, ito pa. Nahubara na ng maskara at maparusahan si Tambaloslos. Ito ang panggulo ng ating bansa. Totoo. Ayan, nahuhubad na talaga siya ngayon. At saka sana naman ay maparusahan na nga. Ito, sabi nga nung mga na kay Kong Toby na, Kong Toby, itodo mo na. Maging hero ka na para sa mga Pilipino. Kasi nagsalita ka na rin naman eh. Tuloy-tuloyin mo na. Kasi ikaw yung nakakaalam dyan eh. At saka ikaw din yung may kakayahan nga. Diba? So, ito pa. Sir Tiangco, alam na naming mamamayang Pilipino na grabe ang nakawan ngayon sa ating pamahalaan. Pero wala kaming magawa, sir, dahil mahirap lang kami. Kayo dyan sa Manila, sir. At kayo ang may kapasidad, sir, na lumaban at ibulga sa publiko ang kanilang pagnanakaw. Ayan, ito nga. Ang ganda ng comment, no? Si Kong Toby nga, sila nga, ayun, tama yung pakiusap nila. Marami na rin nakikiusap talaga kay Kong Toby na ituloy-tuloy nyo na kasi nagsalita na rin naman kayo. Kaya ito, abangan natin. Ito sa budget, may inilalaban niya yung budget. Dapat daw hindi na mangyari yun eh. Yun yung una niyang sinasabi. Tapos yun nga, sobra-sobra yung nangyayari dun sa pera ng bayan na dapat ay hindi na maulit-uli. So, abangan natin kung kaya nila tong ilaban. Kapag nangyari ulit, di bakbakan na. Berahin na nila talaga si Tamba para mawala na yan. Woo!